Okay guys, for today's video, though nangyari na to sa akin. However, ano ba yung naging way ko para umabot dito sa point na yan? So, it may be hard for someone na maka-reach ng 100,000 pesos na savings or maybe madali lang sa iba. But for this video, i-share ko po sa inyo yung naging karanasan ko on how I reach my first 100,000 savings. So basically, this video is targeted with sa mga individuals na nagsasave na nahihirapan ma-reach ang kanilang first 100,000 pesos na savings. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, medyo matagal-tagal na rin yung unang beses na na-reach ko yung 100,000 pesos na savings. And when we say savings na hindi mo kailangan gastusin, na iniipon mo, yun po yung pinag-uusapan natin dito. So, for me, it happened sometime 2011 or 2012 when I reached my first 100,000 pesos na savings. Basically, during the time, I was still in a corporate setup wherein nagtatrabaho ko as a reporting specialist. But eventually, because of these things na ginawa ko, I've reached my first 100,000 pesos. And maybe, you can also do the same sa inyo para magkaroon din kayo ng 100,000 na savings. Lalo na dun sa mga nahihirapan pa. Ang unang-unang ginawa ko ay, number one, is bawat sweldo ko is talagang pinaprioritize ko ang savings. Natural kasi sa atin na ang una natin ginagawa is binabawas muna natin yung mga expenses natin and then eventually kung ano yung matira, kung may matira, yun yung napupunta sa savings. Pero ang nangyari sa akin noon is may pinag-iipunan talaga kasi kami. So, namomotivate talaga kami mag-ipon ng pera. Set your goal. Para saan ba yung pinag-iipunan mo? Ayan. When you set your goal, yung mata mo ay nandun lang lagi sa goal na yon in achieving that goal. Kaya, ang una kong ginagawa, kada sweldo ay nagtatabi muna ako ng portion ng sweldo ko na ilalagay sa aming savings account. And then, pag nailagay na doon, kalimutan na siya. Ganun yung strategy ko. Hindi ko masyadong tinitingnan yung balance doon sa aking savings account na yon. So, unang-una talaga, pagdating na sweldo, i-separate mo na yung savings mo yon. Napaka-cliche, napaka-common knowledge, pero hindi natin ginagawa. I-calculate nyo kung ilan yung isa-save nyo and make sure na every sweldo nyo is automatic, ililipat nyo yung perang yon sa inyong savings account. And huwag nyo pong titingnan yung savings account nyo kasi matitempt po kayo. Alam nyo naman siguro when you calculate na every payday na 10,000 itatabi mo, alam mo naman within 10 months mabubuo mo na yung 100,000 na yan. Alam mo na rin yung target date kung kailan mo makukomplete yan. So, bali ganun ang ginawa ko. Pangalawa is, syempre dahil sa hindi naman sakto ang sweldo ko na galing sa sweldo ko lahat, may ibang pangangailangan din po ako. And medyo magastos din ako during that time na kabataan ko. Kaya nag-isip din po ako ng way on how I can sustain our lifestyle. During that time, nagtatrabaho po ang asawa ko, at nag-isip pa po ako ng side hustle. So number 2 is think of other side hustle na makakatulong sa inyo to increase your income. In my case, ang nangyari po ay meron po kaming business na computer shop. Yung first few years na nakabukas po ang computer shop namin, basically, pinagtutulungan namin mag-asawa yan. Eventually, nung nagkaroon ng trabaho yung asawa ko sa corporate setup din, naghanap kami ng someone na magbabantay ng computer shop namin. Pero hands-on pa rin ako. Kasi pang umaga ang pasok ko and then pagdating ko sa bahay, nababantayan ko pa rin yung aking computer shop sa gabi. Hindi man ako yung nagbabantay on a daily basis, pero alam ko yung mga nangyayari at namomonitor ko ang kita. So, basically, dagdag kita talaga siya na nagsusupport sa finances namin. So, right now, nag-iba na yung landscape natin in terms of business. Pwede kayo mag-online selling, pwede rin kayo mag-virtual assistant, mga jobs as a freelancer, pwede kayong mag-take niyan para makadagdag sa inyong current na income. Kasi the more na meron kayong additional income, the faster you are going to achieve to reach your first 100,000 pesos. Number 3. So, since ito hindi ko nagamit before sa first 100,000 ko, sure na ginamit ko to netong na-reach ko yung goal namin lately na pang-down ng bahay, which is around 2 million pesos. Nung time na wala pa kaming goal, again, medyo magarbo ang lifestyle namin. When me and my wife talk about this, sabi namin na, saan napupunta yung pera namin? Yes, may savings kami.
However, malaking kinikita namin, pero yung savings namin, hindi naman ganun sobrang laki. And that's where we itemize yung yung expenses namin. And doon namin nakita na malaking chunks na napupunta sa luho namin. And then we eventually decided na kung yan pera na yan ay ilalagay natin sa bangko, makakaipon na tayo ng pang-down ng bahay. what we did is we started to decrease our extravagant lifestyle. So we try to live below our means. Meaning, ito yung kakayahan mo, pero ang pamumuhay mo is under it pa. Huwag mo siyang ipapantay, ilalagay mo below sa kakayahan mo pa. And yun yung ginawa namin for the past 1 to 2 years na inipon namin yung pambili ng bahay. Thus, I know this will also be applicable for you to reach your 100,000 pesos na savings. If you live below your means, ibig sabihin lang nito is magiging matipid ka, tatanggalin mo yung mga unnecessary expenses, maybe yung mga subscription mo, baka tanggalin mo na yan, which is, ginawa din namin yun. Tinanggal namin yung mga subscription namin. Subscription namin guys, dati, Netflix, Disney, Prime, and then meron pa akong YouTube, Spotify, 5 na binabayaran ko monthly. Between this, pinili ko lang yung mga kailangan, which is, kailangan ko ng Spotify talaga. Malaki tulong sa akin kasi music sa pag-gym, tapos kapag nag-iisip-isip ako. And then, tinanggal ko na yung ibang subscription ko, yung YouTube, yung Prime, and yung Disney. Ang natira po ay Netflix. Hindi naman sa sinisira mo yung quality of life, medyo binababaan mo lang. Nandun pa rin, hindi nga lang ganun ka-extravagant na katulad ng dati. Okay, number 4 is save those unprojected income or bonuses. Kunyari, yung trabaho mo ay call center agent ka, and then meron kayong mga bonuses. Yan, if I remember it correctly, dun nung tatrabaho pa ako, meron kaming incentive sa performing employees. So, kapag nakakatanggap ka ng mga bonus, huwag mong gamitin as pang lamierda. Gamitin mo siya pandagdag dun sa ina-achieve mong goal, which is to reach your first 100,000 pesos. Also, including your bonus kung meron kayong 13-month pay. Huwag mo nang isama yung bonus na yan sa panggastos nyo. Huwag mo nang isipin na, ay, pambili ko ng bagong cellphone, bagong iPhone kasi during that time, ilalabas ng iPhone. yes, ganun naman talaga usually Pino-project mo na, ay, 13-month pay, panghanda natin, pang Christmas, pambili ng regalo, pambili ko ng pang-travel ko, etc. Pero, di ba luho yun? So, instead of doing those things, why not use that money to add to your savings para ma-reach mo ang goal mo for that 100,000 pesos na savings. Hindi lang naman yung 13-month pay. Maraming types ng mga bigla nilang dumarating na pera di ba? Ano pa ba? Kunyari, biglang dumating ang kamag-anak mo from other countries, di ba? Usually, nagbibigay ng mga pasalubong, ng mga nag-aabot siya ng pera. Kunyari, inabutan ka ng 1,000 pesos. O, edi wag mong gastusin. Diretso mo sa savings account mo kasi those are the monies na unexpected. Kapag unexpected yung dumarating sa pera, hindi mo naman sila ina-allocate na, ay, pangbili ko yun ng load or pambayad ko yun ng internet. Hindi naman ganun So, yung mga unexpected na yon, diretso nyo sa inyong savings. Okay, last but not the least is, pumili kayo ng banks that would give you a higher yield sa inyong deposited money. Yung mga digital banks natin, di ba? May matataas na interest rate yan. However, make sure lang din na yung banks na pipiliin nyo would suit your lifestyle. Meaning, kung yung benefits na kailangan mo ay present doon sa isang bank na paglalagyan mo ng inyong savings account. So for me, nakatulong sa akin ang pagbabangko using own bank, pero dati yun ngayon wala na doon yung pera ko. Nasa C-Bank and doon sa dalawang traditional bank ko na lang, which is BDO and BPI. Kung i-compare ko naman yung tatlong banks na meron ako, I would prefer putting my money at least up to 1 million peso na secured ng PDIC. So 1 million peso na nakalagay sa C-Bank, well, kikita na po yan. Just to illustrate lang po kung magkano ang kikitain ng 100,000 nyo sa isang araw with C-Bank. So, sa 100,000 pesos po, kita po ng 8.77 pesos yung inyong 100,000. And that is just for your first 100,000. Paano na kung hindi na 100,000 ang goal mo? Paano na kung 1 million pesos ang goal mo? Magkano na interest na makukuha mo from using a high yield savings account? And kung kailangan nyo ng mga banks na may high yield savings, check nyo lang po itong video na to. And also, masingit ko lang naman po, baka lang, kung wala pa kayong C-Bank account, you can use my referral code. Pat Quinto, when trying to apply for a C-Bank account. So basically, yan yung 5 bagay na nakatulong sa akin for me to save money. And in this case, for you to reach your first 100,000 pesos na savings. So, for our question of the day, sa tingin nyo ba, sa current situation nyo ngayon, is madali
or mahirap ma-achieve ang inyong first 100,000 savings? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also for our cellphone giveaway for this month of June. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Angelica Babela. Sabi niya, Hi Sir Pat, new subscriber here. Recently ko lang po napanood ang mga videos mo and I like how you deliver your information regarding loans and loan application. Malinaw and informative naman talaga. Medyo mahaba po, hindi ko na po babasahin. Miss Angelica Babela, maraming salamat po at na-appreciate niyo po yung mga content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!